Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang gabi sa private drive nang dumating si Professor Dumbledore. Inilabas niya ang isang bagay na tinatawag na Deluminator at pinatay ang lahat ng ilaw sa kalye. Pagkatapos, may pas ang malapit na biglang naging isang babae, si Professor McGonagall, at nagsimula silang mag-usap ni Dumbledore tungkol sa mga nangyayari. Biglang lumiwanag ang kalangitan at lumapag ang isang motor na lumilipad, sakay ang isang dambuhalang lalaki na si Hagrid. May bitbit siyang sanggol at iniabot ito kay Dumbledore. Nakatingin si Hagrid na may luha sa mata habang inilalapag ni Dumbledore ang sanggol sa harapan ng isang bahay. Kasama ng sanggol ay isang sulat na inilagay niya sa ibabaw nito. Lumipas ang panahon at makikita natin si Harry, isa ng batang lalaki, na nakatira sa isang masikip na espasyo sa ilalim ng hagdan sa bahay ng kanyang tiyahin Petunia at tiyuhing Vernon. Bumangon siya para magluto ng almusal habang minamadali siya ni Uncle Vernon. May plano sila ngayong araw, pumunta sa zoo bilang selebrasyon ng kaarawan ni Dudley. Sa zoo, hindi natuwa si Dudley sa mga ahas, pero si Harry, napansin niyang kaya niyang makipag-usap sa mga ito. Isang ahas ang nagsabi sa kanya na hindi pa siya nakakita ng tahanan. Bigla na lang siyang itinulak ni Dudley, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nawala ang salamin sa kulungan ng ahas. Nahulog si Dudley sa loob ng kulungan at agad namang nakatakas ang ahas, sabay pasasalamat kay Harry bago lumabas. Nang bumangon si Dudley, bumalik na ang salamin at natrap siya sa loob. Pagkauwi nila, galit na galit si Uncle Vernon at sinisi si Harry sa nangyari. Ikinulong siya sa maliit na aparador bilang parusa. Kinabukasan, habang kinukuha ni Harry ang sulat, napansin niya ang isang sulat na may pangalan niya. At a funny well. Dad, look! Harry's got a letter! Hey, give it back! It's mine! Nang makita ito ni Uncle Vernon, napatingin siya ng kakaiba sa asawa niya. Mula noon, nagsimulang maglabasan ang mga kwago sa paligid ng kanilang bahay. Sinubukang sunugin ni Uncle Vernon ang mga sulat, at nang dumating ang linggo, natuwa siya dahil akala niya walang sulat sa araw na iyon. Ngunit biglang naglabasan ang mga sulat mula sa furry place, daang-daang sulat. Habang sinusubukan ni Harry na makakuha ng isa, sinunggaban siya ng kanyang tiyuhin. Sa sobrang gulo, nagpa siya ang pamilya na tumakas at tumira sa isang liblib na kubo para takasan ang mga sulat. Sa mismong kaarawan ni Harry, gumuhit na lang siya ng cake sa sahig nang biglang may malakas na katok at umuga ang buong lugar. Tumalsik ang pinto at pumasok si Hagrid. Tinangkang pigilan siya ni Uncle Vernon gamit ang baril pero agad itong pinilipat ni Hagrid na parang laruan lang. Sa wakas, humarap si Hagrid kay Harry at binigyan siya ng homemade birthday cake na may pink at green na icing. Inilabas niya ang kanyang wand at nagpalabas ng apoy sa furry place. Ikinagulat ni Harry. Tinanong siya ni Harry kung sino siya at ipinaliwanag niya ang tungkol sa paaralang Hogwarts na binanggit din sa mga sulat. Iniabot niya ang isa sa mga ito kay Harry. Tumutol si Vernon at sinabing hindi papayagan si Harry na mag-aral sa kahit anong eskwelahan. Nagkomento naman si Aunt Petunia tungkol sa kapatid niyang dating pumasok sa paaralang iyon. Nang bastyusan ni Uncle Vernon si Dumbledore, nagalit si Hagrid at ginamitan ng mahika si Dudley para magkaroon ng buntot ng baboy. Sinabi niya kay Harry na huwag itong sabihin kahit kanino. Tiningnan niya ang oras at tinanong si Harry kung sasama na siya. Pumunta sila sa London para bumili ng mga gamit para sa Hogwarts. Dumaan sila sa isang pub kung saan nagulat ang lahat nang makita si Harry Potter. Nilapitan siya ng mga tao, pati na si Professor Quirrell na nagtuturo ng Defense Against the Dark Arts. Dumiretso sila sa isang pader kung saan tinapik ni Hagrid ang ilang bricks gamit ang kanyang wand. At bumukas ito patungong Diagon Alley, ang sikat na pamilihan ng mga mangkukulam. Namangha si Harry sa lahat ng mahiwagang bagay, mga kwago, lumilipad na wallis, at nakita rin niya ang Nimbus 2000. Pumunta sila sa Gringotts, ang bangko ng mga wizard, na pinapatakbo ng mga duwende. Ipinakita ni Hagrid ang isang susi at binanggit ang isa pang vault para sa isang sikreto mula sa Hogwarts. Nang mabuksan ang vault, nagulat si Harry sa dami ng gintong iniwan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, binuksan naman ang vault na hinihingi ni Hagrid, may maliit lang na pakete sa loob. Pagbalik sa merkado, pumasok si Harry sa tindahan ni Ollivander para kumuha ng wand. Binati siya ni Ollivander na tila kilala siya at sinubukang hanapan ng tamang wand. Marami siyang nasubukang wand hanggang sa may isa na pareho ang core ng wand na pumatay sa kanyang mga magulang at nag-iwan ng pilat sa noo niya. Tumugma ito kay Harry.
Sa paglabas niya, nakita niya si Hagrid na may dalang puting kwago, si Hedwig, na binili niya bilang regalo para kay Harry. Kumain silang dalawa at nagtanong si Harry tungkol sa gabi kung kailan namatay ang kanyang mga magulang at tungkol kay Voldemort. Ikinwento ni Hagrid kung paanong pinatay ni Voldemort ang kanyang mga magulang bago siya subukang patayin. Pero hindi niya ito nagawa, at isang pilat lang ang naiwan bago siya naglaho. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis ni Harry papuntang Hogwarts. Inabot ni Hagrid ang tiket papuntang platform 9 3/4. Pagdating sa King's Cross, naguluhan si Harry dahil wala namang ganoong platform. Bigla niyang narinig ang isang pamilyang binanggit ang Hogwarts, kaya lumapit siya at humingi ng tulong kay Molly Weasley, na may kasamang anak na si Ginny. Ipinaliwanag nila kung paano makakapasok sa platform, at nakasakay na rin si Harry sa tren papuntang Hogwarts. Sa tren, piniling makaupo ni Ron Weasley kay Harry at tinanong kung siya nga ba talaga si Harry Potter. Ron, by the way. Ron Weasley. I'm Harry Potter. So is it true? Do you really have the scar? Oh, yeah. Bumili sila ng maraming pagkain mula sa trolley habang ipinapaliwanag ni Ron ang iba't ibang klase ng tsokolate gaya ng chocolate frog. Sinubukan ni Ron gumawa ng mahika pero dumating si Hermione at sinabing hindi ito mukhang totoo. Ipinagyabang niyang nabasa na niya ang karamihan ng kanyang mga aklat buong bakasyon. Ginamitan niya ng mahika ang salamin ni Harry at umalis. Pagdating nila sa Hogwarts, sinalubong sila ni Hagrid at sumakay sa mga bangka papuntang kastilyo na tunay na kahanga-hanga sa liwanag ng gabi. Habang paakyat sila sa hagdan, sinalubong sila ni Professor McGonagall at ipinaliwanag ang tungkol sa sorting ceremony. Napansin niya si Neville na may hawak na palakang nawala sa kanya. Isang estudyante rin ang lumapit, si Draco Malfoy, at sinubukang makipagkaibigan kay Harry pero tinanggihan siya nito at piniling makasama si Ron. Bumukas ang pintuan ng Great Hall at pumasok ang mga estudyante. Malaki ang kisame at may mga kandilang nakalutang sa ere. Sa entablado, may isang bangko at sombrero sa ibabaw nito. Nakapaligid si Professor Filch, ang tagapangalaga ng paaralan, kasama ang alaga niyang pasang si Mrs. Norris. Habang sabik na naghihintay ang mga estudyante, si Hermione ay nagmumurmur ng mga binasa niya mula sa kanyang textbooks. Nang maisuot ang sorting hat, itinakda siya sa Gryffindor. Si Draco ay napunta naman sa Slytherin, na ayon kay Ron ay tahanan ng masasama. Nang si Ron na ang may salang, agad na napansin ng sombrero na isa na namang Weasley ito, kaya inilagay siya sa Gryffindor kasama ng iba pa niyang kapatid. Pagdating ni Harry, matagal nag-isip ang sorting hat kung saan siya ilalagay. Nakiusap si Harry na huwag siya ilagay sa Slytherin, kaya sumang-ayon ang sombrero at inilagay siya sa Gryffindor. Masayang sinalubong siya ng mga kasamahan niya sa house. Tumayo si Dumbledore at nagsimula ng talumpati bago magsimula ang handaan. Biglang nagsilabasan ang mga multo ng kastilyo. Lumitaw si Nearly Headless Nick, ang multo ng Gryffindor, at ipinakita ang kanyang nakakatawang trick. Pagkatapos, pinangunahan sila ng mga prefects papunta sa kanilang dormitory. Nang makarating na ang Gryffindor sa harap ng isang malaking painting ng matabang babae, humiling ito ng password bago sila pinapasok. Pagpasok nila sa common room, agad silang pumunta sa kani-kanilang silid at naghanda para matulog. Bago matulog, nagkaroon ng sandaling oras si Harry kasama si Hedwig. Kinabukasan, nagmamadaling tumakbo sina Harry at Ron papunta sa klase at pinagalitan sila ni Professor McGonagall dahil sa pagiging huli. Sa potions class naman, si Professor Snape ang nagtuturo. Habang hindi nakikinig si Harry, tinawag siya ni Snape at tinanong ng ilang mahihirap na tanong na hindi niya nasagot. Si Hermione ang may alam ng mga sagot pero hindi siya tinanong ni Snape. Habang umaga, nagsidatingan ang mga kwago dala ang mga sulat. Tumanggap si Neville ng remembral mula sa kanyang lola. Pagkatapos, pinag-usapan ni na Harry, Ron, at Hermione ang balita mula sa Daily Prophet. May klase sila sa Quidditch kung saan madaling napalutang ni Harry ang kanyang wallies, pero hirap si Hermione. Si Neville naman ay hindi sinasadyang lumipad ng mag-isa at hindi niya makontrol ang wallies. Habang tinuturuan siya ni Madam Hooch, nahulog siya mula sa mataas na lugar at dinala sa klinika. Habang wala si Madam Hooch, nakuha ni Draco ang remembral ni Neville. Hiningi ito ni Harry, pero sa halip, nil-iPad ni Draco ito at hinamon si Harry na kunin. Lumipad si Harry para habulin siya. Inihagis ni Draco ang remembral, pero mahusay na sinalo ito ni Harry sa ere, sabay hiyawan ng mga estudyante. May nakakita sa ginawa ni Harry at inanyayahan siya na sumama. Dinala siya sa isang silid at ipinakilala sa isang
estudyante na si Wood, ang captain ng Gryffindor Quidditch team. Masayang sinabi ng propesor na nakahanap na siya ng bagong seeker. Pagbalik nila sa common room, ikinwento ni Harry ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Naligaw ang tatlo habang naglalakad dahil ang hagdan ay nagbago ng direksyon at dinala sila sa maling koridor. Sa dulo, may nakita silang pinto na tila nakasara. Para makaiwas kay Filch, binuksan ito ni Hermione gamit ang mahika. Pagpasok nila, laking gulat nila nang makita ang isang napakalaking aso na may 3 ulo. Dali-dali silang tumakbo sa takot. Pinag-usapan nila na ang aso ay nakatayo sa ibabaw ng isang trapdoor, malamang ay may tinatago ito. Pagkatapos nito, tinuruan si Harry ni Wood kung paano gamitin ang mga bola sa Quidditch. Ipinakita niya kung paano gumagana ang bawat bola. Inilabas din niya ang Golden Snitch, na ang tungkulin ni Harry ay hulihin para tapusin ang laro. Sa Charms class, tinuruan sila ni Professor Flitwick kung paano paliparin ang mga bagay. Kinurek ni Hermione si Ron sa kanyang pagbigkas ng spell at ipinakita kung paano ito gawin ng tama. It's Leviosa, not Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, well done! Nay na si Ron at habang naglalakad sila palayo, tinukso niya si Hermione, na narinig pala niya. Pagsapit ng hapunan, Halloween na. Napansin nilang nawawala si Hermione. Biglang pumasok si Professor Quirrell at sumigaw tungkol sa isang troll bago mawalan ng malay. Nagkaroon ng kaguluhan pero agad itong pinakalma ni Dumbledore at iniutos sa mga guro at prefects na pangasiwaan ang mga estudyante. Napag-isip-isip ni na Harry at Ron na kailangan nilang hanapin si Hermione dahil hindi niya alam ang tungkol sa troll. Nang matagpuan nila ito, sinubukan nilang ilayo ang troll kay Hermione. Nahuli ng troll si Ron at sa pagligtas sa kanya, ginamit ni Ron ang Wingardium Leviosa para paliparin ang bat ng troll at ipinatama sa ulo nito, dahilan para mawalan ito ng malay. Dumating ang mga guro, at sinabi ni Hermione na kasalanan niya ang lahat para hindi mapag-alitan ang dalawa. Napansin nilang may sugat sa binti si Snape, na pinaghinalaan nilang kagagawan ng malaking aso. Nagalit si McGonagall kay Hermione pero natuwa siya na nailigtas siya ni na Harry at Ron. Paika-ikang lumayo si Snape, na ikinagulat ng tatlo. Mula noon, naging kaibigan na nila si Hermione. Pinag-usapan nila kung ano ang maaring itinatago ng aso. Kinabukasan, dumating ang mga kwago at nagdala ng isang kahon, isang bagong walis para kay Harry. Pagkabukas nila ng kahon, laking gulat nila nang makita na ito pala ay ang Nimbus 2000, ang pinakamabilis na walis. Napatingin si Harry at napansin si Professor McGonagall, sa kanya na-realize na ito'y regalo mula sa kanya. Habang naghahanda ang Gryffindor team para sa laban kontra Slytherin, lumipad na sila papunta sa field. Pinanood sila ng buong crowd habang nagpoposisyon ang dalawang koponan para magsimula ang laro. Lumilipad si Harry sa ere, nagmamasid at naghahanap ng snitch. Nagsimula na ang laban ng pakawalan ni Madam Hooch ang mga bola. Inihagis niya ang quaffle na agad na nakuha ng Gryffindor at naipasok bilang goal, ikasyahan ng buong crowd. Maganda ang depensa ni Wood at parehong koponan ay nakakapuntos. Ngunit naging marumi ang laro ng Slytherin at tinamaan si Wood, dahilan para mawalan ng goalkeeper ang Gryffindor. Habang pinapanood ni Harry na ina-out ng Slytherin ang kanyang mga kakampi, bigla siyang nawalan ng kontrol sa kanyang walis at halos mahulog. Sa crowd, takot na takot si Ron habang si Hermione naman ay napansin na si Professor Snape ay tila may ginagawang sumpa kay Harry. Para maistorbo siya, sinunog ni Hermione ang kanyang robe. Fire! You're on fire! Nakabalik sa walis si Harry at agad na napansin ang snitch. Nakipag-agawan siya sa kabilang seeker at muntik niya itong malunok sa pagsubok na hulihin ito. Sa huli, nahuli rin niya ang snitch, dahilan para manalo ang Gryffindor. Masayang ipinakita ni Harry ang bola habang nagdiwang ang lahat. Habang naglalakad ang tatlo kasama si Hagrid, tinanong nila siya tungkol sa pakete na inabot niya noon. Napahaba ang kwento ni Hagrid at hindi sinasadyang nasabi ang higit pa sa dapat. Habang bumabagsak ang nyebe, nagsiuwian ang karamihan ng mga estudyante para sa holiday. Sa loob ng Great Hall, naglalaro ng wizard chess sina Harry, Ron, at Hermione bago umalis si Hermione. Kinaumagahan, paggising ni Harry sa araw ng Pasko, puno ng regalo ang paligid niya. Pinakita ni Ron ang sweater na gawa ng nanay niya. Binasa ni Harry ang sulat na kasama ng regalo na, sa gulat niya,
ay isang invisibility cloak na galing sa kanyang ama. Nang isuot niya ito, nagulat si Ron nang makitang nawala ang katawan ni Harry at ulo na lang ang makikita. Kinagabihan, isinama ni Harry ang lantern at nagsuot ng cloak para makapunta sa library. Naghanap siya ng libro tungkol kay Nicholas Flamel. Nang kumuha siya mula sa restricted section, biglang sumigaw ang aklat. Mabilis siyang nagtakip ulit ng balabal habang dumating si Filch kasama si Mrs. Norris. Habang gumagala siya, narinig niyang nag-uusap sina Snape at Quirrell. Iniunat ni Snape ang kanyang kamay at sinubukang lumapit si Harry. Agad na nagulat si Filch kay Snape tungkol sa nangyari sa library. Naghanap si Harry ng mapagtataguan at nakapasok sa isang silid kung saan nakita niya ang isang malaking salamin, ang Mirror of Eris. Sa pagsilip niya sa salamin, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakangiti sa kanya. Tinitigan niya ito ng matagal. Kinaumagahan, ikinwento niya ito kay Ron at dinala siya kinagabihan para ipakita. Pero ang nakita ni Ron sa salamin ay siya bilang head boy at nanalo ng school cup. Palagi nang bumalik si Harry sa salamin at tumagal siya ng ilang oras sa pagtitig dito. Hanggang sa isang gabi, lumitaw si Dumbledore at kinausap siya. Ipinaliwanag ni Dumbledore kung ano ang totoong ginagawa ng salamin. Ipinapakita nito ang pinakamalalim na pagnanasa ng isang tao. Sinabi rin niya na may mga taong halos mabaliw kakatingin dito kaya ililipat na niya ito sa lugar na walang sino man ang makakaalam. Hiniling niya kay Harry na huwag na niya itong hanapin muli. Habang tuloy ang taglamig, nakita si Harry na naglalagi kasama si Hedwig. Bumalik si Hermione mula sa bakasyon at may dala siyang impormasyon tungkol kay Nicholas Flamel. Natuklasan nilang siya pala ang lumikha ng Sorcerer's Stone, isang batong nagbibigay ng immortalidad. Pinuntahan nila si Hagrid at tinanong siya tungkol dito. Sinabihan sila ni Hagrid na itigil na ang pang-uusisa. Napansin nilang inaalagaan niya ang isang itlog, na kinilala ni Ron bilang itlog ng dragon. Habang pinagmamasdan nila ito, napisa ang itlog at lumabas ang isang dragon na pinangalanang Norbert. Halos masunog ang balbas ni Hagrid habang nanonood sila sa takot. Nagplano ang tatlo na ilayo si Norbert, pero nahuli sila ni Professor McGonagall matapos isumbong ni Draco. Binigyan silang tatlo ng detention at sinamahan si Hagrid papunta sa Forbidden Forest upang hanapin ang isang sugatang unicorn. Nagrereklamo si Draco, sinabing magagalit ang kanyang ama, pero pinilit pa rin siyang sumama. Habang nasa gubat, hinati sila sa grupo at magkasama sina Harry at Draco. Sa paglalakad nila kasama ang aso, napadpad sila sa isang clearing at nakita ang isang nilalang na umiinom ng dugo ng patay na unicorn. Biglang sumakit ang pilat ni Harry habang papalapit ang nilalang. Mabuti na lang at dumating ang isang sentor na nagligtas sa kanya. Binalaan si Harry na iwasan muna ang gubat dahil sa panganib. Dumating si Hagrid at agad namang umalis ang sentor. Pagbalik sa kastilyo, nagplano na ang tatlo, kailangan nilang maunahan si Snape o si Voldemort sa pagkuha ng bato. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang klase, nakita nila si Hagrid na may hawak na plota. Nabanggit nito kung paano patahimikin ang aso, na hindi niya sinasadyang sabihin. Hinarap sila ni Snape at tinanong kung anong ginagawa nila. Binalaan silang huwag makialam kung ayaw nilang bawasan ang puntos ng kanilang bahay. Habang papalabas sila, pinigilan sila ni Neville. Dahil hindi ito mapilitang paalisin, isinumpa siya ni Hermione at naging matigas na parang kahoy. Pagdating nila sa ikatlong palapag, nakita nila ang aso na may 3 ulo, natutulog ito. Tinanggal ni Harry ang malaking paa nito mula sa trapdoor. Paglingon nila, nagising ito kaya nagmadali silang tumalon sa loob. Bumagsak sila sa isang makapal na halamang parang baging na agad lumambot at lumapit sa kanila. Habang nahihirapan silang huminga, naalala ni Hermione kung paano ito talunin, gumamit siya ng apoy. Nailigtas niya si Ron na halos mamatay sa pagkakasakal. Nagpasalamat si Ron at tumuloy sila sa susunod na hamon. Sa susunod na silid, may isang lumilipad na wallis at libu-libong lumilipad na susi. Kailangang kunin nila ang tamang susi para makalabas. Sumakay si Harry sa wallis at nahuli ang tamang susi. Nang binuksan niya ang pinto, sinalakay sila ng mga susi pero hindi sila nasaktan. Pagpasok nila sa isa pang silid, nakita nila ang isang higanteng wizard chessboard. Now what do we do? Play our way across the room. Harry, you take the empty bishop square. Hermione, you'll be the queenside castle. As for me, I'll be a knight. Eksperto si Ron sa larong ito kaya siya ang namuno. Sa gitna ng laro, kailangan niyang isakripisyo ang sarili para makalusot sina Harry at Hermione. Matagumpay nilang natalo ang kalaban kaya nakatawid ang dalawa. Sa susunod na silid, kinailangan ng Loika sa potions kaya naiwan si Hermione.
Mag-isa nang pumasok si Harry sa huling chamber. Biglang sumakit ang kanyang pilat. Pagharap niya, nandoon si Professor Quirrell. Tumingin si Quirrell sa salamin, iniutos ng Dark Lord. Inutusan siyang ipatingin si Harry sa salamin. Nang tumingin si Harry, nakita niyang hawak niya ang bato at inilalagay ito sa bulsa. Nagtanong si Quirrell kung nasaan ang bato, pero nagsinungaling si Harry. Napansin ito ni Voldemort. Tinanggal ni Quirrell ang kanyang turban at doon lumabas si Voldemort. Nagsalita siya kay Harry. Sinabi ni Voldemort kay Quirrell na hawak ni Harry ang bato. Nang subukan siyang kunin ni Quirrell, agad siyang napaso sa paghawak kay Harry. Doon na-realize ni Harry na nasasaktan siya kapag hinawakan siya, kaya ginamit niya ang mga kamay para hawakan ang mukha ni Quirrell. Nagsisigaw ito sa sakit at naging abo. Pinulot ni Harry ang bato mula sa sahig. Nakita niya si Voldemort at nawalan siya ng malay. Nagising si Harry sa medical room habang papasok si Dumbledore. Ipinaliwanag ni Dumbledore na napakatapang ng ginawa ni Harry, at kinailangan niyang dumating sa huli para iligtas siya. Sinabi rin niyang winasak na ang bato. Nang tanungin ni Harry si Nicholas Flamel, ipinaliwanag ni Dumbledore na handa na itong mamatay at hindi na niya kailangan ang Sorcerer's Stone. Nagkita-kita ang tatlo para sa huling salo-salo. Tumayo si Dumbledore at ikinwento sa buong paaralan ang tungkol sa katapangan ni Harry at kung ano ang nangyari. Dahil dito, nagbigay siya ng dagdag na puntos para sa Gryffindor. Nagbigay siya ng puntos kay Neville dahil sa kanyang katapangan, kay Ron para sa kanyang galing sa wizard chess, at kay Hermione para sa kanyang husay sa potions. Dahil dito, nanalo ang Gryffindor ng House Cup. Sa pagtatapos ng taon, nagsimulang magsiuwian ang mga estudyante. Binigyan ni Hagrid si Harry ng isang regalo, isang album na may mga larawan ng kanyang mga magulang. Nagpasalamat si Harry, at sinabi ni Hagrid na ipaalam lang kung paihirapan siya ulit ni Dudley. Sa wakas, umalis na ang lahat pauwi. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jeffrey Bore, Junya Isabel, It's Me Najan Roblox, Renato Cadera, Batasay, AWAC TV Official from Bolhoon Southern Province of Cebu, Country Ball Philippines from General Trias, Ino Suke from Lipata Surigao, Jojo Olumor from Plaridel Quezon Province, Carl Adre from Donsol, at Rex Lucino from Dumangas Iloilo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.